Ano nga ba ang kwento sa Enchanted Forest? Sino-sino ang mga nakatira dito? Ano ang Tree of Life? Ano ang ginawa ni Alice sa Enchanted Forest? Sa Land of Dawn, may kagubatan na kung tawagin ay Enchanted Forest, na mas kilalang Magic Forest. Dito sa Enchanted Forest, makikita ang Moon Lake. Ang Moon Lake ay lugar kung saan dito naninirahan ang mga Moon Elf. Meron ditong puno na kung tawagin ay Tree of Life. Ang Tree of Life ay mahalagang puno ng mga Moon Elf. Dahil dito nila malalaman kung sino ang magiging hari nila. Dahil dito pinapanganak ang susunod na hari ng mga elf. At dahil si Estes ang unang pinanganak dito, siya ang hinirang na magiging hari ng mga Moon Elf. Dumating ang maraming taon. Lumaki na si Estes at ginampanan niya ang pagiging hari sa mga Moon Elf. Pero bago tayo magsimula, kilalanin muna natin kung sino-sino ang mga nakatira dito. Sa Moon Lake, mapayapang naninirahan ang mga Moon Elf. Sa hindi inaasahang pangyayari, sila ay sinugod ng mga orcs kasama si Alice. Naparito si Alice dahil nais niya kunin ang mga kapangyarihan ng mga Moon Elf. At dahil si Estes ang hari ng mga Moon Elf, misyon niyang protektahan sila. Ginamit ni Estes ang kanyang kapangyarihan para paalisin si Alice. Ngunit ginamitan din ni Alice si Estes ng dark power. Dahil sa mga matitinding labanan nila, nangihina na si Estes at Alice. Binuhos ni Estes ang lahat ng lakas niya para patalsikin si Alice. At dahil dito, tagumpay na napaalis ni Estes si Alice at mga orcs. At dahil sa mga natamo ni Estes, siya ay nanghina at nawalan ng malay at hindi na siya nakita ng mga Moon Elf. Pero ang totoo, si Estes ay namahinga sa isang sulok sa Enchanted Forest. Kaya sa oras na iyon, ang akala nila na si Estes ay wala na. Dumating ang araw na si Mia muna ang naatasan na pamunuan ang mga Moon Elf. Si Mia ay isang worshipper sa Temple of the Moon. At siya ay sumasamba kay Moon God. Dahil si Moon God ang nagbibigay lakas sa mga Moon Elf. Ngunit ang katatapos lang na pagsugod ni Alice dito ay may panibago na naman. Bumalik ang mga orcs dito para manguha ng mga Moon Elf. Dahil kailangan kumain ni Alice ng mga Moon Elf para lumakas ulit siya. Sa oras na iyon, natatakot na ang mga Moon Elf. Agad na pinautos ni Mia na magsama-sama ang lahat ng mga Moon Elf
sa loob ng Temple of the Moon. Nagsama-sama ang mga Moon Elf sa gitna ng Temple of the Moon. Paparating na ang mga orcs at susugudin na ang mga Moon Elf. Sa oras na iyon, hindi alam ni Mia ang gagawin niya. Dahil ang kanyang pana ay walang epekto sa mga orcs. Nagdasal si Mia sa Moon God na sana protektahan sila sa mga orcs. At sa oras na iyon, susugudin na sila Mia ng mga orcs. Hanggang sa bigla na lamang umilaw ang pana ni Mia. Ginamit ni Mia ang kanyang pana at lumabas ang mahiwagang agila. At lumipad ito papunta sa mga orcs na naging dahilan para sila ay maging abo. At sa oras na iyon, nagsitakbuhan paalis ang mga orcs. Kaya sa mga araw na iyon, nagpasya si Mia na maglakbay sa Land of Dawn. At nais niya hanapin si Estes. Habang naglalakbay si Mia, nakasalubong niya si Nana. Dahil si Nana ay isang elf na kung saan hindi niya makontrol ang kanyang kapangyarihan. Tinulungan ni Mia si Nana na makontrol ito. Kaya malaki ang pasasalamat ni Nana kay Mia. Kaya nagpasya si Nana na sumama kay Mia para hanapin si Estes. Dumating yung mga araw na bumalik na ang lakas ni Alice. At nagpasyang bumalik sa Enchanted Forest. Ngunit sa oras na iyon, wala na si Mia. Ang tanong, sino ang magliligtas sa mga Moon Elf? Sa oras na iyon, bumalik si Alice kasama ang mga orcs para ubusin ang lahi ng mga Moon Elf. Natatakot na ang mga Moon Elf kung paano nga ba nila matatalo si Alice. Ngunit sa oras na iyon, tuluyan nang nagising si Estes. Nang dahil ito kay Moon God at binigyan niya ito ng kapangyarihan na kung tawagin ay Code of Moonlight. Nagulat ang mga Moon Elf sa pagbabalik ni Estes. Hindi papayag si Estes na ubusin ni Alice ang lahi ng mga Moon Elf. Kaya sa oras na iyon, naganap ang matinding laban sa panig ni Alice at Estes. Pero alam mo ba na isang elf din si Iritel? Ngunit noong baby pa lang si Iritel, iniwan siya ng kanyang mga magulang dito sa Enchanted Forest. Ngunit sa oras na iyon, nakita ito ng Smilodon. At dahil naawa ang Smilodon, kinuha niya si Iritel at inampon. Ngunit sa oras na iyon, nanganak ang Smilodon at pinangalan ng Leo. Dumating ang maraming taon, lumaki na si Iritel at Leo. Ngunit dumating yung araw na sinugod sila ng mga kalaban nila. At sa oras na iyon, inatake si Smilodon at nanghihina. Kaya agad na tumakbo si Iritel at Leo para humingi ng tulong. Habang humihingi sila ng tulong, sila ay hinarangan ng mga trader. At sa araw na iyon, akala nila ito na ang huling araw nila. Ngunit dumating si Nana at niligtas si Iritel at Leo. Kaya sa oras na iyon, tinuruan ni Nana si Iritel kung paano makipaglaban. Kaya malaki ang pasasalamat ni Iritel kay Nana. Dumating ang maraming taon, si Leo at Iritel ay lumaking malakas. Pero alam mo ba na dito naninirahan si Selena at Karina? Dahil noon, isa silang Moon Elf. Ngunit may mga Moon Elf na sumasapi sa kalaban, dahilan para sila ay maging Dark Elf. Nang dahil sa gusto nila magkaroon ng dark power,
sila ay sumapi sa kalaban. Kaya dahil sa dark power, nagbago ang anyo ni Selena at Karina. Ngunit hindi nila alam na may tradisyon sila dito, na kung saan kailangan mag-alay ng isang dark elf sa demon para bigyan sila ng dark power. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, si Selena ang napili. Hindi pumayag dito si Karina, dahil si Karina at si Selena ay magkapatid at hindi niya hahayaan na saktan nila ito. Ngunit hindi niya pwede pigilan ang demon dahil si Selena ang napili niya, na naging dahilan para kinuha ni Karina ang kanyang Shadow Blades. Ngunit siya ay hinarangan ng ibang dark elf. Sa oras na iyon, nakikita ni Karina na si Selena ay sinasaktan ng demon, na naging dahilan para maiyak si Karina, at tanging ginawa ni Karina ay nagdasal siya sa kanyang sinasamba dati na si Moon God. At kahit na dark elf na si Karina, nakikita ng Moon God na may kabutihan pa rin itong tinatago. Kaya sa oras na iyon, bigla na lamang umilaw ang Shadow Blades ni Karina. Naniniwala si Karina na dininig ng Moon God ang mga dasal niya, at inatake ni Karina ang mga Dark Elf gamit ang Moon Shadow Blades na binasbasan ng Moon God. Ngunit nung pagtingin ni Karina, huli na ang lahat dahil tuluyan ng kinuha si Selena ng demon at tinala sa Shadow Abyss. Sa oras na iyon, tuluyan nang umalis si Karina sa pagiging Dark Elf, at misyon niyang ubusin ang demon gamit ang Moon Shadow Blades na binasbasan ng Moon God. At alam mo ba, dito rin naninirahan si Lolita? Dahil si Lolita ay isang elf, ngunit sila ay sinugod ng mga orcs, na naging dahilan para mamamatay ang mga magulang ni Lolita. Nakita ni Dr. Ronnie si Lolita at dinala sa Eurydice. Pero alam mo ba, dito rin naninirahan si Harit? Ngunit sila ay inatake ng mga Dark Abyss dahilan para mamatay ang lolo niya. Ngunit siya ay niligtas ni Alucard at dinala sa Munian Empire. Pero alam mo ba, dito pinanganak si Lunox? At dito niya rin sinakripisyo ang buhay niya para iligtas ang Land of Dawn. Kung susuriin, si Lunox ang dahilan kung bakit ang Land of Dawn ay buo pa rin. I'm willing to sacrifice myself for this world I love. Kaya ang Enchanted Forest ay isa sa mga importanteng lugar sa Land of Dawn.